Magandang araw mga bata, maaari ba kayong tumayo para sa ating unang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at umupo ng maayos. Meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Magaling! Palakpakan niyo inyong mga sarili. Go. Meron ako ditong dinala ng mga kagamitan sa pag-uwi. So, ano ito? Papel. Very good. Ito, sinong may ganito? Ako, teacher. Lapis. Para saan ang lapis? Pagguhit at pagsulat. Very good. Cheryl, ito. Sharpener o Para- pang-ukit. Very good. Pero ang sharpener ay sharpener. So, kung may lapis, meron ding Eraser o para saan pambura ang ng lapis? Very good. Me. At ano naman ito? highlighter, teacher. For what ang highlighter, Cheryl? Pagdagdag attraction, teacher. Okay. Ito. Sino may ganito sa kanila? Color pencil. Para saan ang color pencil? Pangkulay, teacher. Oh, very good. Okay. From the word color, pencil. So, may idea na ba kayo sa ating tatalakayin ngayong araw? Yes, teacher. So, ang bagong aralin na ating tatalakayin ngayon ay ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining. So, ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining ay kinabibilangan ng iba't ibang uri ng sining, disenyo, at multimedia na napapakita ng mga teknik sa pagguhit, pagbayad ng liwanag, ng anino, at ang pag-outline. So, may mga produktong ginagamit sa basic na pag-sketch, shading, at outlining. First is ang papel. Ito ang pinaka-basic, at ito ang pinaka-una kagamitan na ginagamit sa pag-sketch, pag-shade, at outlining. Alam niyo ba kung ano ang papel, no? Yes, teacher. And is Lapis. sunod naman ay lapis. Para Ang papel ay, alam naman natin ang papel ay para sa pagguhit or pagsulat. Maraming uri ng papel. Maaari itong gamitin tulad ng drawing paper, sketch pad, at water paper. Ang bawat uri ay may iba't ibang texture at timbang na nakaka-apekto sa resulta ng iyong pagguhit. So, pag gumagamit ka ng papel ay dapat siguraduhin mo itong para sa ano yung gagawin mo. For example, ikaw ay gagamit ng watercolor. So, expectedly na ang gagamitin mo ay ang watercolor paper kasi may karanasan kasi ako na gumamit ako ng bond paper tapos ang ginamit kong kagamitan ay watercolor. So, iba talaga ang magiging epekto ng iyong ginagawang proyekto pag hindi angkop ang ginagamit mong papel sa paggamit mo ng watercolor. And second is ang lapis. Lapis ay ito ang pinakapangunahing kagamitan sa pagguhit. May iba't ibang uri ng lapis na may iba't ibang katigasan. Ang mas matalim na lapis ay karaniwang mas malambot. May dalawang halimbawa ang lapis. First is ang 6H at ang 2B. So, magaan kasi ang lapis kung mas matigas ang iyong ginagamit. Next naman tayo is eraser. Ang eraser ay para tanggalin ang mga pagkakamali. So, ang eraser at saka lapis ay para isang puno at saka lupa na di sila pwedeng magkahiwalay. Next is ang markers. Basahin nyo nga ang definition sa markers. Para sa pagdagdag ng kulay at shading. Very good. Next naman is ang ultimo. Ang ultimo ay para sa outlining at shading. The next is the sharpener. Para patalasin ang mga lapis at ultimo. So,
Ito naman ang sharpener. So, kailangan din pag meron kang lapis, magdala ka rin ng eraser. Para kasi yung pag i-relate natin sa ibang mga bagay, katulad na pag umuulan, dapat meron kang payong at saka kapote. Yun sila, may sila, connected to each other. Next is the charcoal. Ang charcoal ay para sa shading pero hindi siya masyadong gamit ngayon kasi may mga ibang mga ay para sa shading. At next naman is ang mga colored pencils. Ito ang examples ng colored pencils. Ang colored pencils ay para sa pagdagdag ng kulay. Last is ang watercolors. Para sa pagdagdag ng kulay at blending. Based on my observation, kung ikukumpara ko ang tatlong kagamitan sa pagkulay, which is ang color lang, normal na color, pastel at saka watercolor ay mas attractive tignan yung proyekto na ginagamitan ng watercolor. So, yan ang mga kagamitan na ginagamit na sa pag-sketch, pag-shading at saka outlining. May tatlong technique ang pangunahing pagguhit. Ang una ay ang pangunahing pagguhit or ang basic sketching. Maaari niyo bang basahin mga bata? Pangunahing pagguhit. Bigyang pansin ang pangkalahatang hugis at hindi pa ang mga detalye. Ang pangunahing pagguhit or ang basic sketching ay gamitin sa pagdiin para sa malalamot na linya at sa pag-outline. Next naman is Pangalawa naman ay ang pangunahing pag-shade. Basahin mga bata. pangunahing pag-shade. Haluin ang mga shade para sa mas natural na hitsura. So, ang pangunahing pag-shade ay mas kilalang basic shading ay gumagamit ng iba't ibang diin para sa liwanag at anino. Ang huli naman ay ang technique sa pag-outline. Basahin mga bata. Technique sa pag-outline. I-outline ang mga pangunahing bahagi para sa natural na hitsura. So, ang technique sa outline techniques ay palakasin ang mga pangunahing linya para sa malinaw na anyo. So, dumako naman tayo sa mga trabaho ng nangangailangan ng pagguhit, paglagay ng lilim, at paggawa ng balangkas. So may 6 akong nangangailangan ng pagguhit, paglagay ng lilim, at paggawa ng balangkas. Una, mga taga-disenyo. Basahin mga bata. Mga taga-disenyo, gumagawa ng mga logo at iba pang mga visual. So, ang sunod naman ay ang mga arkitekto. Basahin mga bata. Mga arkitekto, gumagawa ng mga plano o gusali. So, ang mga arkitekto o engineer ay sila ang plano kung paano gumawa ng gusali. So, next naman ay ang mga taga-disenyo ng produkto. So, basahin mga bata. Mga taga-disenyo ng produkto, gumagawa ng mga disenyo sa mga bagay tulad ng mga upuan at saka kotse. So, ang sunod naman ay ang mga tatuador. Basahin mga bata. Gumagawa ng mga disenyo sa mga tato. So, mga tatuador o tattoo artist ay sila ang nagdidisenyo sa iba't ibang mga klase ng tattoo. So, ang sunod naman ay ang mga taga-disenyo ng damit. Basahin mga bata. Taga-disenyo ng damit. Gumagawa ng mga disenyo ng damit. So, ang panghuli ay ang
Mga guro ng sining, nagtuturo ng pagguhit. May kilala ba kayong mga guro ng sining o sila ang nagtuturo ng kung paano gumuhit? Yes po, teacher. May Sunday class po ako sa pag-drawing. Tapos, ang galing po ng mga guro dahil alam na alam nila ang mga basic. So ito lang ang mga ilang trabaho na nangangailangan ng pagguhit, paglagay ng lilim at paggawa ng balangkas. At iyon lang po, mga bata. So, may mga katanungan pa ba kayo or mga bagay na hindi nyo naintindihan sa ating tinalakay ngayon? Magaling kung wala. Kumuha kayo ng isang malinis na papel dahil may pasulit tayong gagawin. Anong katanungan lamang ang ibibigay namin sa inyo? Ready na ba kayo mga bata? Okay, makinig ng mabuti dahil pangalawang beses ko lamang babasahin ang katanungan. Anong katanungan lamang ang ibibigay namin sa inyo? Number 1 to 5. Isulat ang 5 pangunahing kagamitan na ginagamit sa basic sketching, shading, at saka outlining. Again, number 1. Isulat ang mga 5 pangunahing kagamitan na ginagamit sa basic shading, sketching, at saka outlining. Sa 6 to 10 naman mga bata, ang 5 trabaho na nangangailangan ng pagguhit, paglagay ng lilim at paglagay ng balangkas. At yun lang po mga bata.